50,000 pekeng birth certificates. Diyan pa lang, dapat tumigil na tayo. Kasi hindi ito simpleng anomalya. Hindi ito paperwork issue, hindi ito clerical error. Ito ay tahasang pagpasok sa sistema at pagbaluktot sa mismong konsepto ng pagiging Pilipino. Dahil kapag may birth certificate ka, hindi lang pangalan ang nakukuha mo. Nakukuha mo ang buong identity ng isang Pilipino. Passport, karapatang bumoto, karapatang magmay-ari ng lupa, karapatang magnegosyo, karapatang mamuno. At ayon sa ulat, karamihan sa nakinabang, foreign nationals, karamihan Chinese, na ginamitan ng late registration sabay lusot sa sistema. Ganon kadali. Isang pirma, isang rehistro, isang bagong Pilipino. Pero ang totoo, hindi sila ipinanganak dito. Ginawa sila dito sa papel. At hindi ito mangyayari kung walang sabuatan. May civil registry officials, may facilitators, may mga taong ginawang negosyo ang identity. Kaya malinaw, hindi ito isolated incident. This is a system. At dito na pumapasok ang mas mabigat na tanong. Kung ang citizenship ay kayang pekein, ano na lang ang halaga ng pagiging Pilipino? Ano pa ba ang silbi ng konstitusyon na nagsasabing Pilipino lang ang pwedeng magmay-ari ng lupa kung kaya naman palang gawing Pilipino ang kahit sino? This is no longer just corruption. This is identity laundering at a national scale. At habang abala tayo sa politika, sa impeachment, sa bangayan, sa ingay ng kapangyarihan, tahimik na may libo-libong identity ang naipasok sa sistema. Hindi natin kilala, hindi natin alam ang intensyon, pero may legal na mukha, may legal na pangalan, may legal na karapatan. That is a security risk. That is a legal crisis. That is a sovereignty issue. Kaya babalik ako sa tanong, kung 50,000 ang kayang pekein, Pilipinas, nabenta na ba? Another day. Another Regal POV.